Hi guys, this is Sermon TV at welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon guys, magbibigay po tayo ng tips and advice, mga hakbang at mga requirements na ating dadalhin kung ikaw ay tapos na sa pag-online book appointment para sa Step 2 registration ng National ID. So kung ikaw guys ay tapos na sa pag-book ng appointment para sa Step 2 registration, ay maaari lamang po na i-save natin or i-screenshot natin yung ating appointment kung saan nakalagay doon kung saan ang venue ng ating pupuntahang registration at kung anong oras po at kung anong araw. So tips ko lang po sa inyo guys is ayun, agahan nyo po ang pagpunta sa registration branch na inyong pupuntahan. So, di ba nag-book appointment kayo? So, may oras dun guys kung anong oras kayo pupunta. Halimbawa, kung alas 10 ang inyong appointment. So, maglaan po kayo guys ng 30 minutes or 1 hour para po sa inyong registration. Para kung hindi po ninyo alam yung registration branch na inyong pupuntahan ay may time pa po kayong makapagtanong-tanong at para hindi po kayo magahol sa oras. At syempre sa pagpunta sa registration branch ay kailangan nakahanda na po yung mga requirements na inyong gagamitin. So ano-ano ba ang mga requirements na pwedeng dalhin? So ito guys yung mga valid IDs. Pwede pong dalhin guys yung UMID ID, postal ID, driver's license, or PRC ID, postal ID. So kung wala kayong mga UMID IDs guys na nabanggit ay pwede rin nyo pong dalhin yung mga supporting documents or secondary requirements na available sa inyo. Halimbawa, kung kayo naman ay nagtatrabaho ay pwede po yung company ID. At syempre kung kayo po ay nag-aaral ay pwede rin po yung school ID. So pwede rin pong dalhin guys yung barangay clearance or barangay certificate, NBI clearance, police clearance, at iba pang mga mga iba pang supporting documents guys na meron kayo. So magdala lang po kayo guys at least 2 valid IDs or 2 supporting documents po. Then pag nandun na po kayo guys sa registration branch, so ayan guys, so may pila po yun guys, kaya tips ko talaga is agahan nyo po ang pagpunta at sundin nyo po yung oras. Maglaan lamang po kayo ng 30 minutes or 1 hour para makapag-ready po kayo. Then ang una pong gagawin doon guys is pag nandun na kayo sa loob is kukunin na po yung ating valid ID. Ayun. So itatype pa rin po nila doon yung ating demographic information. Then ipapa-double check sa iyo kung tama yung mga information na nakalagay doon. So kailangan guys i-double check niyo talaga. Kailangan wala po tayong mali doon para walang problema sa ating IDs. So kung hindi rin nyo alam guys yung blood type nyo is pwede naman po yun guys, walang sagot sa ganon. Kasi pwede naman po guys kung hindi nyo talaga alam. At syempre double check nyo yung inyong pangalan, address, at syempre yung update contact number po guys ang inyong ilalagay. Then pagkatapos nun guys ay kukuhaan po tayo ng fingerprint. So ito guys, lahat to guys. Pagkatapos ito, so kailangan guys, tip ko lang sa inyo is kung pasmado yung kamay nyo is magdala kayo ng towel kasi hindi po mababasa yung fingerprint natin pag basa po yung ating kamay. Then pangalawang kukunin sa atin guys is yung iris scan. So ito guys yung sisilipin yung mata natin. So dun po guys matitrace nila kung may ano sa ating mata, kung may problema. Then pangatlo guys is yun na po guys yung ID capturing. So kukuhaan na po tayo ng picture. So kailangan wala tayong suot na kwintas or hikaw. Ayun. Pagkatapos nun guys is ibabalik na po sa atin yung hiniram nilang IDs. Din kasabay nun guys is bibigyan na po tayo ng ayun guys yung PhilSys transaction slip. So ito guys yung itsura ng transaction slip guys. Ayan, tinabunan ko na lang guys kasi bawal po i-ano to, broadcast. So ayan guys. So ito yun guys yung kailangan natin itabi to guys dahil ito po yung kapalit
ng IDs natin pag na-deliver na po sa atin. So wag po nating iwalain yung transaction slip natin. So, ito po yung ini-issue po nila pagkatapos natin ng step 2 registration. So kung halimbawa guys na mataon na wala kayo sa inyong bahay, ay kailangan niyo po iwan na lang po itong transaction slip nyo at mag-iwan kayo ng valid IDs at authorization letter para maibigay po nila or iwan po yung ID nyo kung sakaling nasa trabaho kayo. Ayun. So pwedeng iiwan dun sa tao, kung sino mang tao sa tinitirhan nyo. So para sa karagdagang katanungan guys, ay comment lang po kayo dyan sa comment box section ng aking video. Maraming salamat.